Sibo tayo sandali. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo po ngayon, merong isang lalaki ang lumapit kay Jesus. At simula pa lamang, sinabi na kaagad ni San Lucas ang motibasyon, ang dahilan, bakit siya lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang sabi diyan ni San Lucas, upang siya ay subukin. Upang siya ay subukin. Tandaan po natin, hindi lahat ng nagtatanong walang alam. Yung ilan ay nagtatanong para maipakita na marami silang alam at walang alam yung kanilang tinatanong. Katulad po ng lumapit sa ating ebanghelyo sa ngayon, isang eskriba. Sabi natin, ang eskriba nung panahon ni Jesus, maraming alam. Sila ang mga dalubhasa sa kautusan sa lumang tipan. At ano ang kanyang tanong kay Jesus? Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Alam ni Jesus, hindi lamang yung motibasyon ng eskriba, bakit siya lumapit kay Jesus. Kung hindi alam din ni Jesus na yung eskriba ay maraming alam. Kaya imbis na sagutin ni Jesus ang kanyang katanungan, ang sabi sa kanya ni Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Kasi sa isang banda, alam ng eskriba ang sagot sa kanyang tanong. At alam ni Jesus na alam ng eskriba ang sagot. Parang sinasabi ni Jesus sa eskriba, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang sagot sa iyong katanungan? At tama si Jesus, bakit? Sapagkat agad-agad binanggit ng eskriba kay Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong sarili, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, kaya niyang sagutin mismo yung kanyang tanong kay Jesus. At yaan ay sinang-ayunan ni Jesus. Ang sabi sa kanya ni Jesus, tama ang sagot mo. Pero ang mahalaga ay yung kasunod na sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Hindi lamang sinabi ni Jesus, tama ang iyong sagot. Kung hindi ang sabi ni Jesus, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi dahil ang isang tao maraming alam, ibig sabihin ginagawa niya at sinasabuhay niya ang kanyang nalalaman. Minsan yan nga ang nakakalungkot. Kahit yung isang tao na ang galing-galing, ang tali-talino, alam niya ang mabuti, alam niya ang tama. Pero nakakalungkot kapag ito ay kanyang hindi ginagawa o ito ay hindi niya sinasabuhay. Kaya ang sabi ni Jesus, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ang tanong na eskriba ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Pero ang sinasabi ni Jesus, gawin mo ang lahat ng mga bagay na yaan at mabubuhay ka. Bakit? Sapagkat kung paano tayo nabubuhay ngayon sa lupang ibabaw, yaan ay merong koneksyon sa kabilang buhay. No? Kaya nga, ang sinasabi ng ating ebanghelyo, kung sa araw-araw, hindi lamang natin alam kung ano ang utos ng Diyos, kung ano ang tama at nararapat, kung hindi ito'y ating ginagawa at sinasabuhay, magkakaroon tayo ng buhay hindi lamang sa kabila, kung hindi pati sa ngayon, magiging makabuluhan mismo at maayos at matuwid yung ating pamumuhay. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, pwedeng agad-agad umalis na lamang yung eskriba at kanyang tutukan paano niya maisasalin sa kilos o gawa yung lahat ng kanyang mga alam. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Ito po yung eskriba na hindi lamang nandoon para subukin si Jesus. Siya ay isang tao na mayabang, ayaw magpatalo. Kaya nga ang sabi sa ating ebanghelyo, sapagkat ayaw niyang siya'y lumabas na kahiya-hiya, siya ay nagtanong kay Jesus. Bakit? Kasi siya'y dumating doon para subukin si Jesus. Pero sa isang banda, parang siya ang nasubok ni Jesus.
Siya'y nandoon para tanungin si Jesus. Pero sa isang banda, parang siya pa ang tinanong ni Jesus, ano ba ang nakalagay sa kautusan? Pero ang kanyang tanong, sino po yung aking kapwa? Mahalaga yung tanong na yun nung panahon ni Jesus. Bakit? Kasi alam po natin na mataas ang tingin ng mga Hudyo nung panahong yun sa kanilang mga sarili at mababa ang kanilang tingin sa mga Hentil at mga Samaritano. Kaya nga kapag pag-uusapan ang kapwa para sa mga Hudyo, yung kanilang kapwa Hudyo lamang. Parang sinasabi ng eskriba sa ating ebanghelyo sa ngayon, linawin po ninyo, sino ba talaga yung kapwa? Yung bang kapwa Hudyo lamang namin? Yung pareho lang ba ng aming reliyon, ng aming lahi? O meron pa kayong ibang tinuturing na kapwa? At dahil dyan si Jesus nagbigay ng isang talinhaga. No, alam na alam po natin yan. Ito yung parable of the Good Samaritan. Na merong isang lalaking nakahandol sa isadaan sapagkat siya ay ninakawan, binugbog ng masasamang loob. Pero 3 tao po ang nakakita sa kanya. Sino-sino yun? Yung una ay saserdote, yung pangalawa ay Levita, yung pangatlo ay ang Samaritano. Madalas kapag ito po yung ating ebanghelyo, ating hinuhusgahan yung unang dalawa. Bakit hindi tumulong ang saserdote? Bakit hindi tumulong ang Levita? Samantalang sila pa naman ang malapit sa Diyos. Samantalang sila pa naman ang malapit sa templo. Pero maganda pong ating tignan yung konteksto ng ating ebanghelyo. Sapagkat una, nung panahong yun, kapag ikaw ay saserdote, ikaw ang nag-aalay ng handog ng mga tao sa loob ng templo. Pero hindi ka pwedeng maging marumi. Kaya nga bilang saserdote, hindi ka pwedeng lumapit sa may sakit, lalo tigit sa lahat, hindi ka pwedeng humipo sa tao na namatay. Kasi ikaw ay marurumihan. Kapag ikaw ay narumihan, hindi ka pwedeng maghandog sa Panginoon. Kasi anuman ang hawakan mo ay magiging marumi din. At ang lahat ng handog sa Diyos ay dapat malinis. Kaya nga iyaan ang nakita ng saserdote. Ano yun? Sacrifice. Mahalaga sa kanya yung kanyang pag-aalay sa Panginoon sa ngalan ng mga tao na kailangan hindi siya lalapit sa isang may karamdaman o sa isang taong nag-aago buhay, lalo higit sa lahat sa isang taong patay. Kaya siya ay lumihis ng daan. Pero yung pangalawa ay yung Levita. Alam po natin sa ating ebanghelyo, yung daan kung saan natagpuan yung lalaki ay ano? Mula Jerusalem patungong Jericho. Ang tawag po doon, Red Road. No, bakit Red Road? Kasi po pula ang kulay ng dugo. Kasi yung kalsadang yun, notorious sa sobrang dami ng masamang loob. Walang dumadaan doon ng mag-isa, lalo sa lahat sa oras po ng gabi. Kasi yung kalsadang yun ay sa may tabi ng bundok at yung kabaling bahagi naman ay bangin. Kaya nga marami doon ang mapagsamantala. Kasi kapag ikaw ay dumaan doon, kaya kanilang cornerin. Wala kang tatakbuhan kasi bundok sa kabangin. Kaya nung panahong yun, notorious ang lugar na yun sa mga nagpapanggap na biktima. Kunwari, merong nag-aago buhay. Pero kapag yan ay nilapitan mo at tinulungan mo, pupuntahan ka ng kanyang mga kasabwat at ikaw naman ang kanilang nanakawan pagkasamantalahan. Kaya yung Levita, ano ang kanyang nakita? Security. Paano kapag ito ay gawa-gawa lamang? No, paano kapag ito ay modus operandi? Paano naman yung aking seguridad, yung aking kaligtasan? Kaya nga sa ating ebanghelyo, nung ito ay kanyang nakita, siya'y agad na umalis. Marahil nagbalik sa kanyang isipan yung mga kwento tungkol sa lugar na yun, security. Pero yung pangatlong tao po, yung Samaritano, ang sabi sa ating ebanghelyo, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya. Alam po niyo maganda yung part na yun. Nakita niya ang taong hinarang, hindi lang nakita, siya ay nahabag, may naramdaman.
Pero hindi lang basta may naramdamang habag. Ang sabi ng ating ebanghelyo, lumapit siya. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat, tinalian. Nilagay sa kanyang alagang hayop, dinala sa bahay panuluyan, doon inalagaan ng magdamag. At kinabukasan pinagbilinan ang may-ari ng bahay panuluyan na alagaan yung lalaki na kanyang dinala doon. At babalik niya anumang kulang sa kanyang ibinayad. Mga kapatid, ano ang nakita nung Samaritano? Service, paglilingkod. Para sa kanya, hindi mahalaga yung sacrifice lamang. Hindi mahalaga sa kanya yung kanyang security lamang. Ang mahalaga sa kanya nung oras na yun, merong nangangailangan ng paglilingkod. Kaya hindi niya na inalam ito ba ay totoo, hindi niya inalam ito ba ay katulad kong Samaritano, iba ba yung kanyang lahi, iba ba yung kanyang reliyon, walang ganoon. Meron siyang nakita, meron siyang naramdaman, lumapit siya at meron siyang ginawa. Pero maganda po itong ating ebanghelyo, bakit? Sapagkat ang sabi diyan ni Jesus, tinanong niya ang eskriba sa ebanghelyo, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan sa daan? Sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa? Ang tanong po ng eskriba, sino ang aking kapwa? Pero ang tanong ni Jesus, sino ang naging kapwa sa taong nangangailangan? Kasi ito po yung paalaala sa atin. Marami tayong pwedeng maging dahilan para tayo lumihis ng daan kapag meron tayong makitang taong nangangailangan. At lahat ng yaan, katanggap-tanggap. Yung sacrifice is very acceptable. Yung security is also very acceptable. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Isa lamang ang dahilan bakit lumapit ang Samaritano. Ang sabi ng ating ebanghelyo, nahabag siya. Yung habag ang nagpalapit sa kanya. Yung habag ang nagpakilos sa kanya. Yung habag ang nagtanggal ng kanyang mga takot at pangamba na baka siya pagsamantalahan ng tao na nasa kanyang harapan. Kung mga kapatid, yan ang paalaala po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Marahil ang tanong natin, Panginoon, sino ba yung aking dapat tulungan? Pero si Jesus, ang kanyang tanong, sino ang tutulong? Kasi yung tumutulong ay yung talagang nakikipagkapwa sa iba. Pero maganda po yung sagot nung eskriba sa ating ebanghelyo. Ang sabi niya, ang nagpakita sa kanya ng habag. Hindi sinabi ng eskriba yung pangatlong tao po. Hindi niya sinabi na yung pong Samaritano. Bakit? Kasi mayabang siya eh. Hindi niya maaamin sa kanyang sarili na ang nagpakita pa ng awa at habag ay yung hindi niya kadugo, yung hindi niya karelihiyon, yung mga ang tingin nila ay marumi at hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoon, yung Samaritano. Pero ang sagot ng eskriba ay ito, ang nagpakita ng habag sa kanya. Mga kapatid, yung eskriba, marami ng alam. Pero sa oras na yun, ano ang sabi ng eskriba? Yung nagpakita ng habag. Hindi niya sinabi na yung nagturo ng habag, yung nagpaliwanag ng habag, kung hindi yung nagpakita ng habag. Kaya nga ang sagot sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, baka sa isang banda, marami tayong alam. Huwag na nating dagdagan pa. Kasi pwede yung ating mga alam sa buhay ang magiging dahilan para tayo umiwas sa ating kapwa. Ang sinasabi ng ating ebanghelyo, baliwala yung ating alam kung ito ay ating namang hindi kayang ipakita sa ating pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa araw-araw. Ang hamon po ng ating ebanghelyo, gawin nating kapwa si Jesus. Pag sinasabi nating kapwa, malapit. Kasi baka andyan lamang ganyan kalapit yung ating kapwa. Pero dahil sobrang dami tayong alam, yun ang nagiging hadlang para tayo ay lumapit at tumulong sa bawat isa. Sa ating pong ebanghelyo, 3 ang nakakita doon sa lalaki sa daan. Yung saserdote, pero pinahalaghan niya sacrifice.
yung Levita, pero pinahalagahan niya security. Pero sa di inaasahan, yung Samaritano, ang pinakita niya ay service. Hindi tayo pwedeng maglingkod kapag tayo ay marami lamang alam, pero wala naman tayong habag sa ating kapwa. Amen.